Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit 94:12. Ako po si Leona, kasalukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung papaano po ako hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan, ang siya ko pong ibabahagi rito po sa tanika ng lagot. Ganito po iyon. Leona anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Pupunta po ako sa Agusan? Bakit? May problema po ba? Papang, ang rubber production natin doon? O anak, may mga paparating pang punla ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi sina Ate at Kuya Avelino ang inyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang mga nakatatanda kong kapatid. Sa iyo ko na nga ipapamahala ang lupa sa Agusan. Suntayan mo ang mga tauhan natin doon. Baka may ginagawa ng anomalya sa rubber plantation doon. Baka ang iyong makatas ng rubber na kukuha sa mga puno mismo ng rubber ay naipupuslit at kinakalakal sa iba ng mga pasaway nating tauhan. Sige po, Papang. Kailan po ba ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga pong sa akin ang single na motorbike na ito? Oo anak, di ba hilingi mo sa akin yan? Kaya ibinili kita. Ingat ka lang sa pagmumotor. Opo, Papang. Salamat po. Ikaw, Junicio, sinusunod mo palagi ang luho ni Leona, kaya lumalaking sutil ang anak mo eh. Kiyak palagi na iyang kasama ang barkada niyang mga dimotor dito sa atin. Nako naman, Juvencia. Hayaan mo na nang maging masaya ang anak natin. Mamang, tara po, angkas kayo. Ipapasyal ko po kayo para hindi na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng ospital kapag maaksidente ka, Amazona. Magandang Amazona po, Mamang. Tingnan ko lang kung iyong mukha mo ang masisira sa iyong pagmumotor. Anak, hayaan mo siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na yan, ay matatali na sa bahay. Kaya hanggat dalaga pang anak mo, pabayaan mo siyang magsaya sa kanyang pagkadalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo, hindi naman siya tamad. Dapat na kayong magsama mag-ama, parehong takbo ng inyong mga utak. Si Mamang talaga super sungit. Palbhasa, may pagkakastila. Dugo ng isang Kastilang umiiral sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya mata pobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talaga i-drive ang bagong motor na ito. Leona, paspasan natin at matutuloy na mga kasamahan natin. Tayo na lang naiiwan sa pagpapatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto nilang pasiklaban sila sa pagmumotor? Ito todo ko na itong silyador. Aba, tumataw ka na. Hintayin mo kami, Leona. Ang bilis mo magpatakbo. Kumain kayo na nagkabok! Habol! Aya, tulog gasolina na ako. Sasadid akong gabuhangin. Leona! 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 Buhay ka pa ba? Aray ko po ang braso ko. Namamanhid. Buhay pa ako, bro ka. Tulungan mo ako. Ayan na nga bang sinasabi ko, sobrang tigas kasi ng ulo mong babae ka. Kaya yan.
Aray ko po! Pwede ba? Mamang, huwag nga kayong sumigaw rito sa ospital. Napilayan na nga ako. Mabibingi pa ako sa lakas ng boss ninyo. Huwag nga kayong manisi. Aksidente iyon. Paano hindi ka maaksidente? Sa tulin mo ba namang magpatakbo ng motor? Sumbong ni Aya, para bang dalawa ang buhay mo, kaya ayan tuloy ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka. Ano ka ba naman, Juvensya? Tigilan mo ang anak mo. Huwag mo namang sermonan. Oh, ayan ka na naman. Magsama nga talaga kayong mag-ama. Parehong matigas ang ulo. Ha ha ha, kamusta na, Inday Leona? Wala ka ng motor, balipang yung paa, at pasa ang muka. Isa ka pa, Kuya Avelino. Imbis na kahabagan mo ako, inaalas ka mo pa ako. Huwag kang mag-alala, gagaling din ako. At makakapagmotor pa ako. Nakikita mo, aksidente lang ito, dudong. Pero wala ka ng motor, kasi ibinenta na ni Mother ang iyong motor. Kababatak lang kanina. Ano? Bakit ibinenta ni Mamang? Motor ko iyon. Si Papang, di ba inawat si Mamang? Ha ha ha, kailan ba umubra si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakita na sunod sa bahay si Papang? Di ba palagi naman si Mamang nasusunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Sa wakas, nandito na ako sa Maynila. Mabuti na itong nagpakalayo-layo na ako. Dito, sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang mamang na makikialam. Kapag may magandang nangyari sa buhay ko, saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipapakita ko kay mamang na kaya ko mabuhay na wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanila na ang yaman nila, sa akin ang kalayaan ko. Leona, hayon ang sundo natin. Si Manong Rodney hayon sa jeep kumakaway sa atin. Tuloy ka, Leona, maupo ka. Mr. Tan, bakit po ninyo ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko? Pagpasensyahan na po ninyo ako. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. No. Wala akong nakikita ang problema sa iyong pagtatrabaho rito sa aking kumpanya. Mabilis ka nga matuto at masipag ka. Kaya gusto ko ikaw nang kumuha ng 2 shift. Po, Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo namang magtrabaho, kapitbahay, para may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikaalam? Anong paki mo sa akin? Naku, sorry miss, na-offenda ta kita. Wala lang iyon, natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry! Pwes, hindi ako natutuwa sa pangingialam mo. Ganyan ba kayo rito sa Maynila? Ang buhay ng may buhay ang pinakikialaman ninyo? Kasi sa pinanggalingan kong lugar, ang mga tao doon, hindi chismoso na gaya mo. At kung ikaw ay may planong manligaw sa akin, ngayon pa lang, busted ka na, chismoso. Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Maynila, dala mo pa rin ang pagkasutil mo. Kawawa naman itong tao. Ipinahiya mo. Di bali sana kung walang nakarinig na doon pa naman ang guard. Tumigil ka nga riyan, Aya. Ano bang pinakain sa'yo ng pakialamerong yun? At kay bit-bit mo sa kanya? Huwag mong sabihin na may pagtingin ka sa lokong yun. Wala. Kung may gusto man ako sa kanya, di naman ako papansinin nun. Ikaw ang gusto nun. Nagpapalakad nga siya sa akin. Mabait naman yung tao at binata. Bagay kayo. Dalaga ka naman. Alam mo, kakailanganin mo ang pagmamahal ni Susi mo dahil nag-iisa ka lang dito sa Maynila.
saan masama ang pakiramdam ko, doon pa wala ang mga bruha. Nahihilo na ako. Oops, Leona, ano nangyari sa iyo? Tulong! Guard! Di ko kaya! Matutumba kami! Salamat sa tulong mo at nasalong mo ko, susi mo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona? Mabuti at nandun ako kasunod mo kung nagkataon sa lupa ka babagsak. Alam mo ba ang sinadya talaga ito ng tadhana? Sa mga bisig ko, ikaw bumagsak. Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inuupahan itong silid na ito. Dito tayo magsisimulang mamuhay bilang mag-asawa. Magsusumikap ako ng husto para sa ating magiging anak. Susi mo, hindi naman ako naghahangad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ako. Kung mayroon pang higit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona. Pinakamamahal kita. Ano bang nangyari sa iyo, tao ka? At masama pala pakiramdam mo, nagtrabaho ka pa. Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas ng anak natin. Mayroon pa naman akong pera doon. Sana, magpahinga ka naman, baka ikaw naman ang mapano. Pwede namang amang gatasin ni Bingbing. Si Dudong naman kanina ang kinakain. Leona, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Pangako sa iyo, gagaling ako. Susi mo, akala ko, matatagalan pa ang ating pagsasama. Sabi mo sa akin, gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dudong. At gusto mo pang makita na ikinakasal si Bingbing. Pero bakit iniwan mo na kami? Paano na kami ng mga bata ngayong wala ka na? Susi mo! Sabi mo, ko iwan. Hindi pa ba mayak na ako'y mag-isa? Hindi ba't sabi mo, sabay tayo tatanda? Bakit bigla ka na lang nandiyan sa kabilang buhay? Leona, gaya mo rin akong byuda. Maliliit pa ang mga anak ko nung mamatay si Sergio ko. Pero nakayanan ko itong lahat dahil sa Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay. Kung kaya't napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo po bang may Diyos na buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mong ang Diyos na aking sinasamba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumadalo si Nana Rosa. At totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba roon. Maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming mag-iina. At kailanman, hindi niya kami pinabayaan sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon.